No, 'di ba? Kasi ano bang mga effects ng pagpalit ng Senate leadership? May nakita akong tatlo, possibly, 'di ba? Lalo na't yung bagong majority, no, publicly, no, aligned with VP Sara Duterte. And publicly during the 19th Congress, no, nagpasa ng mga motion para ipatigil yung mismong trial proper, no, whether that's motion to dismiss, no, or motion na pagbotohan natin kung magsisimula, magko-convene ba tayo as an impeachment court anyway. Ano ba yung tatlo na inaasahan natin? One, delay in the process, no? Yung reinterpretation nga ng word na forthwith. Number two, yung conduct of the trial itself. Ano bang nakita natin sa kasaysayan? Nakita natin, di ba, during the impeachment trial ni former President Estrada, nagkaroon ng discussion yung Senate kung bubuksan ba nila yung envelope that contains evidence na ikukonsidera sana ng impeachment court para masabing guilty or not sa impeachable offense si former President Estrada. Will we see the same for this trial? Sana naman hindi. Kaya yan yung mga iniisip ng mga mamamayang Pilipino. And even number three, yung resulta, botohan, no? 2/3 yung kailangan, ilan yan, kung meron lang sapat na numero, baka in the end, ma-acquit si VP Sara. So anyway, ang sa atin naman, no, nagsimula na tayo ng proseso, galangin hanggang dulo, no, at mangyari yung bawat step of the process in a way na hindi binabali at binabaliktad yung batas at yung regulasyon.